Ngayon naman, pag-usapan natin ang gospel or mabuting balita. Ang Greek word ng gospel ay evangelion, from which we get our English words like evangelist, evangel, and evangelical. The gospel or ang ebanghelyo ay simple ngunit napakalalim. Nagugugulin ang buong buhay natin sa pagtuklas at ma-experience ang kabuuan nito. Iisa lamang ang tunay na gospel or ebanghelyo at napakahalaga na maunawaan ito ng tama. Siyempre, may iba pang tinatawag na ebanghelyo. Ngunit kung mas kilala mo ang tunay na ebanghelyo, mas madali mong makikilala ang mga peke at ang mga pagbaluktot nito. So what is the gospel? The gospel is, broadly speaking, the whole of Scripture. More narrowly, ang ebanghelyo ay mabuting balita tungkol sa kay Jesus, who He is and why He came, His death, burial, and resurrection. Jesus is the only way to be saved by grace through faith. To summarize, ito ang kabuuan ng gospel. Ang ebanghelyo o gospel ay ang mabuting balita na mahal ng Diyos ang mundo, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang mamatay para sa ating kasalanan. Ang ebanghelyo ay mabuting balita dahil ang ating kaligtasan, buhay na walang hanggan, at tahanan sa langit ay garantisado sa pamamagitan ni Kristo. Ang ebanghelyo ay mabuting balita kapag nauunawaan natin na hindi natin kayang ipunin ang ating kaligtasan. Ang gawain ng pagtubos at pagpapawalang sala ay natapos na sa krus. Ang ebanghelyo ay ang mabuting balita na tayo, na dating kaaway ng Diyos, ay napagkasundo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at tinanggap bilang mga anak ng Diyos. The gospel is the good news that there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. To believe the gospel is to be saved, ayon sa Ephesians chapter 1 verse 13. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. Ang pagtanggi sa ebanghelyo ay pagtanggap ng masamang balita. Ang kaparusahan sa harap ng Diyos ay resulta ng kawalan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, ang tanging handog ng Diyos para sa kaligtasan. Sabi sa John chapter 3 verses 17 and 18, For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. Binigyan ng Diyos ang isang nalulunod na mundo ng mabuting balita, ang Ebanghelyo ni Hesukristo. Ngayon naman pag-usapan natin ang elements of the gospel. The gospel can be distilled down to an essence. Bagaman hindi lahat ay maaaring magpaliwanag ng ebanghelyo sa pare-parehong paraan, sa bawat pagkakataon, may mga mahalagang elemento na dapat palaging isama. Ano ang mga elementong ito? Ito ay kung sino si Jesus, ano ang kanyang ginawa, at bakit niya ito ginawa. Ito ang isang halimbawa na sinulat ni Paul from 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 8. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you have received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. For what I received I pass on to you, as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, He was raised on the third day according to the Scriptures, and that He appeared to Cephas and then to the 12. After that, He appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then He appeared to James, and then to all the apostles, and last of all, He appeared to me also, as to one abnormally born. Ang mga elemento ng ebanghelyo na sinabi ni Pablo ay maaaring ilahad sa pamamagitan ng 5 tanong.
Ang bawat isa sa mga elementong ito ay matatagpuan din sa isang katulad na talata sa Luke 24 verses 5 to 49, kung saan ipinapaliwanag ni Jesus ang kanyang buhay at misyon. The following table compares these two summaries. Who is Jesus? What has he done? Why has he done this? How can we know it is true? How do we respond? Sa paghahambing ng dalawang talatang ito, maaari mong ibuod ang essence ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pag-anunsyo na sino si Jesus? Siya ang Kristo, iyon ang kanyang titulo bilang tagapagligtas, Panginoon at Hari. Ano ang ginawa ni Jesus? Siya ay namatay sa krus at nabuhay mula sa mga patay. Ito ang gawain ng kaligtasan, kung ano ang ginawa ni Kristo upang iligtas ang sangkatauhan. Bakit ito ginawa ni Jesus? Ginawa niya ito upang patawarin ang iyong mga kasalanan at ipagkaloob sa iyo ang mga benepisyo na kasama ng kaligtasan. Paano mo malalaman na ito ay totoo? Dahil ito ay tumutupad sa mga kasulatan ng Old Testament at maraming saksi ang magpapatunay sa kanyang pagkabuhay muli. Paano ka dapat mag-respond? Sa pamamagitan ng pagsisisi o repentance at pananampalataya. The Gospel and its fullness. Ang Ebanghelyo ay malawak at mayaman, na puno ng maraming katotohanan at tema na nangangailangan ng buong buhay upang ganap na tuklasin, maunawaan at maranasan. Consider the first 4 books of the New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John. Lahat sila ay nagbabahagi ng Ebanghelyo, ang kwento ni Jesus, kung ano ang kanyang ginawa at kung bakit ito mahalaga. Ngunit bawat isa ay may natatanging paraan sa pagpapahayag nito. Matthew builds his book around the gospel of the kingdom, focuses on Jesus as the long-awaited King of Israel, while John emphasizes, among other things, eternal life. Sa kabuuan, nagbibigay ito sa atin ng mas malalim na pag-unawa kay Jesus at sa Ebanghelyo. Sa aklat ng mga gawa or Acts, makikita mo ang mga iba't ibang mga mensahe ng Ebanghelyo. Parehong ibinabahagi nina Peter at Paul ang tungkol kay Jesus, ngunit inaangkop nila ang kanilang mga mensahe sa kanilang mga audience, mga Hudyo sa Gawa 2 at mga Greek philosopher sa Acts chapter 17. Jesus also taught that all the Old Testament scriptures point to Him and the Gospel. The entire Bible communicates gospel truth, which is why it takes a lifetime to fully explore its depths. Ang Ebanghelyo ay tungkol kay Kristo mula simula hanggang wakas. Ngayon naman pumunta tayo sa pag-share ng Gospel. Kapag naniwala ka kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang Ebanghelyo, ito ay nagliligtas sa iyo. This makes you naturally want to share Him with others, which is a true act of love. Ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos upang iligtas ang mga naniniwala, sabi ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Roma. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Sabi sa Romans chapter 1 verse 16. Kaya't hindi tayo dapat mahiya na ibahagi ang Ebanghelyo sa ating pamilya, mga kaibigan, at sa mga nangangailangan nito. Ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ay ang tanging paraan upang makilala nila ang ating Panginoong Hesus, manampalataya sa Kanya at makatanggap ng buhay na walang hanggan. When you preach the gospel, hell trembles. Kapag ipinapangaral mo ang Ebanghelyo, ang mga naligaw ng landas ay nagbabalik. Ang Ebanghelyong ito ay napaka-amazing upang itago sa ating sarili.
Kaya't gamitin natin ang lahat ng teknolohiya at kagamitan na mayroon tayo upang ibahagi ito. Ang pinakamainam na paraan upang mahalin ang ating kapwa ay ang pagsasabi sa kanila ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Responsibilidad ng buong church na ipangaral ang buong Ebanghelyo sa mundo. The goal of the gospel is to rescue us, transform us, and redirect us. I pray that God will raise up Christians who are willing to go to the ends of the earth, to the most out-of-the-way places in order to proclaim the gospel to those who haven't heard it. I hope this will be our guiding principle, especially now. While others spread bad news, we will share the good news. Mag-ingat tayo sa ibang ebanghelyo. Ang pangangaral ng ebanghelyo ay isang seryosong bagay at may babala laban sa pangangaral ng ibang ebanghelyo. Ang paniniwala sa ebanghelyo ay nangangahulugang maligtas. Pero paano kung ang ebanghelyo na iyong pinaniniwalaan ay hindi ayon sa paglalarawan sa Biblia? Paano kung ito ay isang baluktot o maling bersyon? Maliligtas ka pa rin ba? Sa Galatia chapter 1 verses 8 and 9, may malakas na babala or warning laban sa pangangaral ng other gospel. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we have preached to you, he is to be accursed. As we have said before, even now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to what you received, he is to be accursed. Ito ay isang seryosong warning or babala para sa lahat ng mga mangangaral upang tiyakin na kanilang ipinapangaral ang tunay na gospel or ebanghelyo ni Kristo. Ito rin ay babala or warning para sa lahat ng Kristiyano na tiyakin na sila ay naniniwala sa tunay na gospel. There's a curse for those who change the gospel of Christ. Bakit? Because only the true gospel of Christ can save us. A different gospel cannot save. Therefore, those who preach a false gospel deserve to be cursed. Here are some examples of false gospels. Una ay ang corrupted gospel. Ang corrupted gospel ay nagdaragdag ng iba pang bagay sa kay Kristo para sa kaligtasan, na nagpapahiwatig na hindi sapat si Jesus. Ang mga naniniwala dito ay may pananampalataya sa kanilang sariling mabuting gawa sa halip na kay Jesus. Maraming Kristiyano ngayon ang nakakaramdam na hindi sila naligtas dahil iniisip nilang hindi sila gumawa ng sapat. Ito ay isang maling pag-unawa sa kaligtasan. Ang corrupted gospel ay nagsasabi na ang kaligtasan ay dumarating sa pamamagitan ng mga gawa o pananampalataya sa mga gawa na pumapalit sa sakripisyo ni Jesus. Pangalawa ay ang prosperity gospel. It teaches that financial blessing and physical well-being are guaranteed to those who have faith and give financially to certain religious leaders or causes. It's mainly about getting rich and only seems like good news if you're blessed with material blessings. Pangatlo ay ang liberal or revisionist gospel. Tumutukoy ito sa mga interpretasyon ng mensahe ng Kristyanismo na binabago o inaangkop ang tradisyonal na mga paniniwala upang umangkop sa mga modernong ideya o uso sa lipunan. Ang pamamaraang ito ay madalas na nagre-revise sa mga pangunahing doktrina ng Kristyanismo. Madalas na pinapalit o tinatanggal ang mga mahihirap na bahagi ng gospel tulad ng pagbanggit sa kasalanan, paghuhukom, impyerno at pagsisisi at iba pa. Pang-apat ay cultural or social justice gospels, focusing primarily on social justice issues to the exclusion or reinterpretation of core biblical teachings. Panglima ay ang New Age gospels, blend Christian ideas with mystical or spiritual beliefs from other religions or philosophies. Pang-anim ay ang humanistic or self-help gospels. Binibigyan diin ang sariling pagpapabuti, positibong pag-iisip, at personal na kapangyarihan ng hindi kinakailangang kilalanin ang kasalanan, pagsisisi, o pagkakaroon ng pag-asa sa Diyos. These false gospels often distort or misrepresent biblical truths.
leading believers away from orthodox Christian faith and practice. Kaya sa Acts chapter 20 verses 28 to 30, nagsalita si Apostol Pablo sa mga pinuno ng simbahan sa Ephesus, sinabihan silang magbantay at pangalagaan ang churches mula sa mga false teacher at mga nakakapinsalang impluensya nito. Be on guard for yourselves and for all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. I know that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. And from among your own selves, men will arise, speaking perverse things to draw away the disciples after them. Kailangan nating protektahan ang ating mga tupa mula sa maling ebanghelyo dahil ang maling mga turo ay maaaring maglayo sa mga tao mula sa tunay na mensahe ni Kristo. Ang paniniwala sa isang distorted gospel ay maaaring magresulta sa maling pag-unawa sa kaligtasan, pagkawala ng pananampalataya at pagkawala ng tunay na relasyon sa Diyos. Mahalagang tiyakin na kanilang natatanggap at nauunawaan ang tunay na gospel para sa kanilang espiritual na kapakanan at paglago. Alam nyo ba na ang gospel ay para din sa mga believers? The gospel is for everyone, including us, the Christian. Kailangan din ng mga Kristiyano ang gospel. Ito ay nagpapabanal, nagpapagaling, at mahalaga para sa atin, hindi lamang sa mga unbelievers. Sa kasamaang palad, madalas nating iniisip na ang gospel ay para lamang sa mga unbelievers, na isang malaking pagkakamali. Nakalimutan natin na kailangan din natin ang gospel para sa ating sarili. Paul reminded the Corinthian believers in 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26 about the observance of communion. Binibigyan diin niya na ang pangunahing layunin ng pagdiriwang ay upang alalahanin ang sakripisyo ni Kristo at ipahayag ang kanyang gawain ng kaligtasan. The bread Jesus broke symbolizes His body broken on the cross for us. The cup symbolizes His blood shed for us, creating a covenant between Him and us. Tuwing tayo ay nakikibahagi sa communion, hindi lamang natin naaalala ang ginawa niya para sa atin, kundi ipinapakita rin ito sa lahat ng nagmamasid at nakikibahagi. Communion is a powerful reminder of what happened at the cross, its meaning and its impact on our lives as believers. Whenever we do this, we are saying, "Here is the gospel." We need to connect with the gospel because it is alive. The gospel is Jesus Christ. We need Jesus to live out the gospel, share its message, and carry out its mission. The gospel is for everyone, including us Christians. Finally, mga kapatid, let us believe the gospel, live the gospel, study the gospel, preach the gospel, spread the gospel, and defend the gospel. God bless us all.